Ilang beses ka na ba muntik na sumuko kasi pakiramdam mo walang nanonood sa'yo dito kay YT? Baguhan ka ba dito kay YouTube? Alam mo ba na 75% ng mga vlogger ang hindi nagpapatuloy dito kay YouTube? Ang tanong, bakit kaya? Kung iniisip mong itigil yung YouTube journey mo, panoorin mo muna to bago ka magdesisyon. Hello mga ka-creators! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. For today's episode, pag-uusapan natin bakit napakaraming mga baguhan ngayon ang nagkukwit dito kay YouTube. Almost 75% ng mga vloggers sumusuko na at hindi na nagpapatuloy. Pero mas importante na malaman natin yung sikreto ng naiiwang 25% bakit sila nagiging successful sa mga YouTube journey nila. Sa totoo lang, napakaraming mga aspiring YouTubers, yung mga nag-uumpisa pa lang na punong-puno ng pangarap dito kay YouTube. Pangarap na dumami ang subscribers, magkaroon ng viral video, at syempre kumita ng pera. Pero alam nyo ba na ang realidad dito sa mundo ni YT ay hindi ganon kadali? Kaya importante dito sa video na to na malaman ninyo, mabuksan yung kaisipan ninyo, bakit nga ba marami sa mga baguhan ngayon na almost 75% na yung mga sumusuko at tumitigil na dito kay YT at ano yung sikreto ng 25% na natitira, bakit sila nagsasucceed at paano ka makakasama doon sa 25% na yon para magpatuloy. Kaya kung gusto mong malaman yung mga bagay na yan, panoorin mo ng buo ang video na to. Okay, part 1 ang pag-uusapan natin, expectation versus reality. Unang-una sa lahat, ito talaga yon, yung expectation versus reality na tinatawag. So, ang dami kasing mga baguhan ngayon, mga aspiring YouTubers na nasa mindset nila. Si ganito ganon ay kumikita na dito sa YouTube. Pasukin ko na rin ang pag-YouTube kasi gusto ko rin magkaroon ng viral na videos, gusto ko rin dumami yung subscribers ko, gusto ko din kumita. Marami sa mga baguhan, ang nasa isip, ang nasa mindset. Pagkatapos ng iilang uploads, pagkatapos ng iilang mga shorts videos or long videos na nagawa nila, so ang nasa isip nila ay dudumugin kaagad or dadami kaagad ang kanilang mga subscribers. Magkakaroon kaagad sila ng libo-libong mga views sa mga videos nila. So, ganun kasi yung ating expectation, yung nasa utak natin. Kaya minsan, nade-demotivate tayo sa nagiging outcome, sa nagiging result. Kasi nagsiset kaagad tayo ng standard, nagsiset kaagad tayo ng expectation natin. Pero sa totoo lang mga ma'am sir, alam nyo ba na sobrang dami ng competition dito kay YouTube. Halimbawa na lang, ito isipin ninyo, mahigit 500 oras ng mga video ang ina-upload sa YouTube kada minuto. Imagine, kaya kung hindi ka consistent, hindi ka unique na content creator, hindi unique yung mga video na ina-upload natin, mabilis kang malulunod sa dagat ng content. Guess nyo yun guys? Sa dami ng mga vlogger ngayon, sa dami ng mga nag-a-uploads kada minuto dito sa YouTube, kung hindi tayo gagawa ng mga quality video, yung tipong pwede na yan, wala nang edit-edit, upload na yan, pwede na yan, wala nang thumbnail, diretso, upload na yan. Kung hindi mo gagalingan, napakaraming kakompetensya. Kaya marami nawawala na ng gana after 1 month, 3 months, 6 months, ayun na, tumigil na. Kasi nag-set kaagad sila ng standard sa isip nila, nag-expect kaagad sila ng gano'n, nag-set kaagad sila ng expectation without knowing yung reality, yung realidad dito sa mundo ni YouTube. Pangalawa po mga ma'am sir, consistency problem. Meron kasi sa atin na kapag nakapag-upload na 2 to 3 videos, 2 to 5 videos, sa palagay nila ay sapat na yon para mapansin ng algorithm ni YouTube. Honestly mga ma'am sir, ito ay isa sa mga masaklap na katotohanan dito kay YouTube. Kung hindi po consistent yung pag-upload natin ng mga videos, hindi quality yung mga video na i-upload natin, mahirap tayong mapansin ng algorithm ni YouTube. Pero kung tinuturing nyo lang naman na libangan ang pag-upload kay YouTube, okay lang naman yon. Pero kung goal ninyo na magkaroon ng kita or sumahod na buwan-buwan dito kay YouTube, kailangan nyo ring mag-set ng standard to become a content creator dito. Sabi ko nga dito kay YouTube, para ka rin nagbi-business. Diba? Kasi business talaga kasi paano rin kikita si YouTube sa atin kung madalang lang tayo mag-upload. Diba? Kung hindi tayo consistent mag-upload, syempre yung i-recommend nila, diba, is yung consistent yung pag-upload para kumita din sila. Kaya kung hindi po tayo consistent, hindi tayo i-recommenda sa ibang mga viewers. So marami talagang makaka-relate dito sa episode ng video na to. Ikaw ba, ilang beses na dumaan sa isip mo na parang gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang itigil? Ilang beses ka na ba muntik na sumuko? Kasi pakiramdam mo, walang nanonood sa'yo dito kay YT.
Okay, part 3 episode ng video na to. Ito marami rin yung makaka-relate dito. Ito yung tinatawag na comparison syndrome. Ayan, yung hilig nating mag-compare. Diba? Kino-compare natin yung sarili natin doon sa mga matataas na ng mga vloggers, doon sa mga malalaking vloggers na. To the fact, nakaka-start lang natin, kagagawa lang natin ng channel, naka-upload lang natin ng 5 video, 10 video. So, kino-compare na kaagad natin yung sarili natin sa iba. Marami sa mga baguhan dito kay YT, kaya nawawala ng gana kaagad. Napapanghinaan kaagad ng loob. Kasi nakatingin kaagad sila doon sa malalaking YouTubers. Tapos iniisip, bakit kaya sila ang bilis-bilis mag-viral tapos ako kahit isa wala man lang views? That's a comparison syndrome. Kasi isa talaga yan na dahilan para ma-demotivate ka. Mawalan ka ng gana. Tumigil na lang, sumuko na lang, wag na, di na magpapatuloy. Kitasin nila yung iba viral kaagad, nag-upload ng video viral agad. Hindi natin alam yung napagdaanan ng mga yan bago sila nakapag-produce ng mga viral videos na yan, bago sila nagkaroon ng libo-libong mga subscribers. So, ayun po mga ma'am sir, wag na wag tayong titingin doon sa ibang mga malalaking YouTube channel na. Tapos, maiinggit, madedemotivate na. Ito, isa sa pinaka-iiwasan ninyo, ang comparison syndrome. Isa sa mga malalala na sakit yan ng mga baguhang YouTuber. Pang-apat na part, burnout. Okay, ito yung sobrang pressure. Sa mga nagsisimula pa lang sa mga baguhan na vlogger dito kay YouTube. Ayan, yung iba kasi pinipressure ka agad nila yung sarili nila. Gusto nilang makagawa ka agad ng perfect na video. Ayan, actually ako wala pa akong nagagawa na perfect video. So, ang daming mali-mali pa rin. Pero, di ba, tuloy lang. As long as tinatry mong mag-improve sa sarili mo. Alam mo sa sobrang pressure mo, aayaw ka na lang sa huli, mapapagod ka din. Next episode natin, ito na yung 25% mindset. Ito yung sikreto ng 25% ng mga vloggers, bakit sila nag-succeed sa YouTube journey nila. Una, malinaw yung dahilan nila, yung reason nila bakit sila nag-start as a content creator kay YouTube. Hindi lang sila gumagawa ng mga videos para magka-views, dumami yung subscribers, kundi gusto talaga nila yung ginagawa nila, passion nila, gusto nilang makapag-inspire, makapag-share, o makapag-entertain. Tayo kasi mga ma'am sir, iba-iba talaga yung strength na binigay sa atin ni Lord. So hindi ako naniniwala na walang binigay si Lord na strength sa'yo. Walang binigay si Lord na talent sa'yo. Pero kasi ako nabasa before na nag-comment sa isang video ko na, Ma'am, paano kung walang strength? Ma'am, paano kung walang talent? So sinabi ko sa kanya na imposible. So meron at meron yan. Meron at merong strength or talent na binigay sa'yo si Lord. Okay, pangalawang sikreto ng mga 25% na vloggers bakit sila nag-succeed sa mga YouTube channel nila is they played a long game. Hindi sila nag-e-expect agad na, okay, sa isang upload, 2, 3, 4, 5 uploads is meron kaagad silang viral videos, tataas kaagad yung mga views nila, subscribers. So, hindi sila nag-set ng expectations bagkus nagtiyaga sila sa pag-a-upload sa mahabang panahon hanggang sa nag-succeed yung kanilang mga channel. At pangatlo, etong mga 25% na vlogger na to, bakit sila nag-succeed sa kanilang mga channel ay marunong sila mag-adjust. Okay? Nag-a-adjust sila. They do experimental content and once na napansin sila na hindi nag-work yung style na yon, hindi nagbibigay ng subscribers or mga views, nagawa nila, nag-experiment sila hanggang discover nila yung video na kung saan doon magbo-boom, doon mag-i-improve, doon makikilala yung kanilang channel. Nag-e-experiment sila hanggang sa makita nila kung ano yung gusto ng mga audience nila, ng mga viewers nila. Sa totoo lang, kung iisipin natin, yung mga malalaking YouTubers, no, yung mga malalaking vlogger na yan, mga content creator, dumaan din yan sa punto na walang nanonood sa kanila. Kaya ikaw, kung passion mo talaga maging isang content creator dito kay YouTube, kung gusto mo talagang maging isang YouTuber, huwag kang sumuko. So, ayun lang po mga ma'am sir. Ito ay advice na rin and reminders dahil nga marami talaga yung mga baguhan ngayon na sa umpisa lang, okay, dito kay YT. And after 2 months, after 3 months is nawawala na. Diba? Sumusuko na. So, I hope ma-inspire kayo ng video na to. I hope meron kayong natutunan and matulungan kayo ng video na to, no, para ma-motivate sa inyong mga channel. So, ayun, if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell sa baba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito.
And nga pala guys, before I end my video, no, pasalamat lang ako sa mga loyal subscribers natin, bagong subscribers natin, yung mga loyal viewers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong support and mega shout out to everyone. Ayan guys, have a nice day sa inyo and thank you for watching. See you on my next video. Bye po!